above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mapagpalang hapon, AGMC. Patuloy nating tatalakayin ang mga huling salita ni Hesukristo habang siya ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Sa hapong ito, tayo ay nasa ika-4 na statement na ni Jesus Christ na makikita natin sa libro ng Matthew at Mark. Ang sabi sa chapter 27, verse 46 ng Matthew, about 3 in the afternoon, Jesus cried out,
in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why you have forsaken me? Mga kapatid, sa kasaysayan ng mundo, maraming tao ang sumisigaw sa sakit. Maraming tao ang nalulungkot at dumaranas ng paghihirap. Ngunit merong isang sigaw at iyak ang yumanig sa buong langit at lupa. Habang nakapako sa krus, si Jesus Christ, siya ay umiyak at sumigaw ng, my God, why have you forsaken me? Alam nyo, ito ang pinakamasakit na sandali na nangyari sa krus. It was not only physical suffering, but it is also a spiritual suffering na hindi kayang sukatin natin bilang mga tao dahil ang anak ng Diyos ang siyang nagdurusa para sa kasalanan ng buong mundo. At doon sa sigaw at iyak ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus, makikita natin ang apat na bagay. Una, sigaw ng matinding paghihirap. Si Jesus Christ, mga kapatid, ay dumanas ng tatlong matitinding mga paghihirap. Una, pisikal na paghihirap. Bago pa man ipako sa krus, si Jesus ay nakaranas na ng pisikal na paghihirap. Hinagupit, pasan-pasan ang mabigat na krus papuntang Golgota. Pinatungan ng koronang tinik sa ulo. At nung ipinako siya sa krus, ang mga pako ay tumagos sa kanyang mga kamay at paa na nagdulot ng mas matinding sakit sa bawat paghinga at kanyang paggalaw. At doon, mga kapatid, sa loob ng ilang oras na nakapako siya sa krus, patuloy ang kirot, pagdurugo at panghihina ng kanyang pisikal na katawan. Ikalawang paghihirap, emosyonal na paghihirap. Si Jesus, mga kapatid, ay tinanggihan at pinagtaksilan ng mga taong malapit sa kanya. Anong ginawa sa kanya? Siya ay nilait, kinutya, pinagtawanan ng mga tao habang siya ay nakapako at nahihirapan sa krus. Ang ilan sa kanyang mga alagad ay natakot at tinalikuran siya. Iniwan siya. At ito ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. And lastly na paghihirap, spiritual na paghihirap. Sa krus, pinasan ni Jesus ang kasalanan ng buong sangkatauhan at dahil dito, naranasan niya ang bigat ng paghihiwalay habang siya ay sumisigaw at umiiyak. Ang sabi sa 1 Peter 2 verse 24, siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa puno. Ito ang parusang dapat sa atin, pero siya ang tumanggap. Pangalawang punto na makikita natin habang nakapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang pang-apat na statement na ito ay nagkakahulugan ng pagtupad ng propesiya. Kapatid, ang ika-apat na statement ni Jesus ay nagmula sa simula ng Psalm 22. Isinulat ito ni David daan-daang taon na ang nakalipas bago pa man ipako si Jesus doon sa krus. Inilarawan dito ang magiging parusa o pagdurusa ng Mesaya. Ang sabi sa verses 7 to 8 ng chapter 22, makararanasan ng Panginoong Jesus ang pangungutya ng mga tao. Sa verse 16 naman, pagkabutas ng kamay at paa. At sa verse 18, paghahati-hati ng kanyang kasuotan. Ang lahat ng ito ay nangyari kay Jesus doon sa krus. Ipinakita nito ang krus ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ikatlong punto na makikita natin habang nakapako si Jesus Christ. Dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan. Sa sandaling iyon,
something spiritual happened. Kung babasahin natin ang 2 Corinthians 5:21, makikita doon na kailanman ay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay banal. At dahil siya ay banal, ang kasalanan ang siyang naghihiwalay sa tao mula sa Kanya. Ngunit doon sa nangyari sa krus, si Jesus na walang kasalanan ang siyang umako at sumalo ng lahat ng ating mga kasalanan. Hindi lamang niya dinala, kapatid, ang sakit at paghihirap sa katawan, kundi dinala rin niya ang bigat ng ating kasalanan at ang parusang nararapat para sa atin. At sa sandaling iyon, naranasan ni Jesus ang matinding espiritual na paghihiwalay, ang katahimikan ng Ama at ang bigat ng paghatol, at ang lungkot ng pagiging tila pinabayaan. Siya na laging kaisa ng Ama mula sa walang hanggan ay tumayo sa ating lugar bilang isang makasalanan. Hindi dahil siya ay nagkasala, kundi dahil pinili niyang akuin ang ating mga kasalanan. Sa madaling salita, kapatid, pinabayaan si Jesus upang tayo ay hindi kailanman pabayaan. At dito papasok ang ika-4 na makikita natin sa krus ng Kalbaryo habang si Jesus ay nakapako siya. At dahil nga sa pinabayaan si Jesus, kapatid, hindi tayo iiwan ng Diyos. Dahil pinabayaan si Jesus sa krus, pinasa niya ang buong bigat ng kasalanan natin ng buong sangkatauhan at ang kaparusahan na dapat para sa iyo. Sa kanyang pag-iyak at pagsigaw ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naranasan niya ang matinding paghihiwalay upang tayo ay kailanman hindi na mawalay sa piling ng Panginoong Diyos. At sa sandaling iyon, tiniis ni Jesus ang sakit na espiritual upang mabuksan ang daan upang tayo ay magkaroon ng pakikipagsundo sa Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, paalala ito sa atin ng Diyos na anuman ang ating pinagdadaanan, kahirapan, kalungkutan o kawalan ng pag-asa, meron na tayong katiyakan na hindi mawawala ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo iiwan. At para sa mga sumasampalataya kay Jesucristo, tayo ngayon ay may kapatawaran na sa kasalanan. Ayon sa 2 Corinthians 5:21. At meron na tayong bagong buhay. 2 Corinthians 5:17. At kailanman hindi na tayo iiwan ng Diyos. Ang sabi sa Hebrews 3:15, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pangako po yan ng Panginoon. Sa ating pagtatapos sa pag-alala sa ika-4 na statement ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, AGMC, when Jesus cried, my God, why have you forsaken me? It was not cry of defeat. Ito po ay isang iyak ng tagapagligtas na nagbabayad ng buong halaga ng ating mga kasalanan. At doon sa krus, nabigay ang hustisya ng Diyos. Doon sa krus, nabayaran ang ating mga kasalanan. At doon sa krus, nabuksan ang daan ng kaligtasan. Gusto ko po tapusin ang statement number 4 sa isang illustration. Isipin mo sa isang hukuman, may isang binatang hinatulan ng habang buhay ng pagkakakulong dahil sa kanyang mabibigat na kasalanan. At doon, kapatid, sa loob ng silid,
naroon ang kanyang ama. Sa gitna ng sakit, tumayo ito at sinabi, "Ako na ang tatanggap ng parusa ng aking anak." So doon sa silid-hukuman, nagulat ang lahat dahil doon sa sinabi ng ama. Yung ama na walang kasalanan, ngunit pinili niyang magdusa upang makalaya ang kanyang anak. Tinanggap po ang kapalit. Ang anak niya ang nakalaya at ang ama ang nagdala ng parusa. Habang inilalayo po ang ama na tumanggap ng parusa ng kanyang anak, tumingin ang anak sa kanyang ama, ngunit inilihis ng ama ang kanyang mukha dahil ang kalayaang iyon ay may napakataas na halaga. AJMC, ganito ang ginawa ni Jesucristo sa atin. Kinuha niya ang punishment, kinuha niya yung parusa na dapat sa atin dahil tayo yung makasalanan. Yung guilt ng buong sangkatauhan at yung judgment ng Diyos ay napunta sa Kanya. Kaya sa oras na yon, sinabi ng Panginoon yung fourth statement na, my God, why have you forsaken me?" So the fourth word, mga kapatid, ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay ipinapakita lamang yung deepest cause ng ating salvation. May halaga yon, kapatid. Kagaya na nabanggit ko kanina, doon sa krus, nabigay ang hustisya ng Diyos. Doon sa krus, nabayaran ang kasalanan. At doon sa krus, nabuksan ang daan ng kaligtasan. Tayo ay manalangin. Ama sa langit, salamat po sa walang hanggang pag-ibig na patuloy niyong ipinakita sa amin sa pamamagitan po ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Salamat doon sa ginawa niyong hakbang na pinabayaan mo si Jesus at hayaang dalhin niya ang bigat ng aming mga kasalanan. Pinili na tiisin ang parusa para kami ay maligtas. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat doon sa pagdurusa, sapagkat sa bawat kirot, doon sa paghihiwalay na tiniis mo, ipinakita mo po sa amin, Panginoon, kung gaano kalalim ang pag-ibig at ang iyong awa para sa amin. Hindi namin to deserve, pero ginawa ninyo. Nawa po sa pamamagitan ng aming pag-alala doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, tulungan mo po kaming hindi malimot ang iyong sakripisyo. Palakasin mo ang aming pananampalataya, punuin ng pag-asa at tapang ang aming mga puso, at gabayan mo kami upang mamuhay nang naaayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo nga din po kami, Panginoon, na maunawaan na ang paghihirap ni Jesus ang siyang nagdala sa amin sa kapatawaran. At doon sa kanyang kamatayan, yun po yung naging daan para mabuksan at magkaroon kami ng bagong buhay. Salamat, Panginoon, dahil pinakita niyo sa amin na hindi lang po kayo basta namatay na Diyos para sa amin, kundi ipinakita niyo na talaga kayo po ay dapat namin purihin at sambahin at sundin ng aming mga buhay dahil hindi ka na natiling patay, kundi muli ikaw ay nabuhay. Huwag po namin i-take for granted yung aming na-receive na salvation sa inyo, yung libreng regalo na inyong pinagkaloob sa amin. Muli po, Panginoon, salamat sa inyong biyaya at pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat at meron pong mataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, AJMC. Kung kayo ay may nais itanong tungkol sa ating naging topic ngayon o tungkol sa gawain ng Amazing Grace Mission Church of San Mateo o kaya naman ay humiling ng isang panalangin,
huwag mag-atubiling magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page, Amazing Grace Mission Church of San Mateo. Maraming salamat po.